bawat habang ako'y naguguluhan, tulad ng hangin ako'y nawawala. Pait ng buhay akong tinatamaan, Lord, saan ako patutungo? Anong gagawin ko? Lord, sa bawat araw ang kaluluwa ko'y naghahanap ng sagot. Sa hirap ng buhay, ikaw lang ang pag-asa. Ipinagkatiwala ko sa'yo ang aking lahat. Sa gitna ng bagyo. Okay, God's morning mga kapatid. Isang mapagpalang umaga sa atin pong lahat. At ngayon po ay araw ng Lunes. At dito po sa ating araw na ito, ngayon po ay araw ng Lunes, April 6, 2026. At ngayon po sa ating pagpapatuloy sa ating God's morning, ay tayo po ay tutungo sa talatang ito. Yan, Matthew 28 verse 19. At ito po ay ating pamagatang call to go. Call to go from believers to disciple makers. No? Yan po ang commandment sa atin ng ating Panginoon. At sa ating pong scripture na ito, basahin po natin at ang gagamitin ko po ay ang Amplified Version. No? At ito po ang sinasabi ng talata. Go therefore and make disciples of all nations. Meron pong footnote doon. Sabi doon, help the people to learn of me, of our Lord Jesus Christ. Believe in me. No? Sabi doon ng ating Panginoon Diyos, ng ating Panginoon Jesucristo. And obey my words. At sabi doon, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. It's very popular. Lalo na po doon sa mga kapatid namin na nabautismuhan kahapon. And congratulations from Purposeful Life Ministry. No, ito pong verse nito ay napakahalaga sa bawat isa. At bago po natin ito talakayin, tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, banal, at napakabuti. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng ito at sa aming pagtalakay sa iyong salita. Mangusap ka, Panginoon, sa aming buhay at ikaw lamang po, Panginoon, ang aming makita, marinig at maranasan. At Lord, gamitin niyo lang po yung likod. Lord, upang ibahagi ang salitang ito na ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Speak to my vocal cords, not me and all of you. In this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, ang atin pong binasang talata, ay sabi nga ay binigas mismo ng ating Panginoong Jesucristo bago po siya umakyat sa langit. At ito po ay tinatawag nating ascension. Ascension. O sabi nga ay ito yung huling salita o huling utos ng ating Panginoong Jesucristo bago siya umalis dito sa lupa. That is, sabi nga kaya po ay kung atin pong titingnan, ay hindi po ito basta-basta kwento lang. Hindi po ito basta-basta binasa lang na talata. Kundi ito po ay pamana at tungkulin na iniwan ng ating Panginoong Jesucristo para sa bawat mananampalataya hanggang sa kanyang pagbalik. Yan po yung kanyang iniwan. Bakit nga ba itong kanyang iniwan? Pag-usapan po natin. Mga kapatid, ang mensaheng ito po ay isang wake-up call, pagising. Bakit? Dahil marami pa rin po sa atin ang sanay na lang sa church goers. Pupunta, makikinig, aalis, tapos na. That's their mission. Pero hindi po yun yung iniwan sa atin ng Panginoon.
Kaya nga po tayo ay patuloy na itinatama ng salita ng Diyos. At ang dapat na nasa mindset natin ay ang salita ng ating Panginoon Diyos. Ang buhay Kristiyano ay hindi lang tungkol sa pagiging saved o ligtas tayo, kundi tungkol din sa pagiging fruitful at useful sa kingdom of God. Gising, mga kapatid. Hindi tayo nilikha para maging audience lang sa kanyang kingdom. Tayo po ay tinawag para maging soldiers at laborers sa bukid ng ating Panginoon. Ano nga ba ang connection sa ating panahon ngayon? At bakit ito konektado sa atin? Maaring natapos na yung ating araw ng linggo. Ngayong araw ng Lunes, pasok na naman tayo sa ating mission field. No? Ang mission field natin ito, yung araw na ito. Kung kahapon ay tumanggap tayo ng pagpapala at salita, ngayon naman ay panahon. Panahon na para ibahagi at isabuhay ito. Mga ba'y natutunan natin? No, sinasabuhay ba natin yan? No, yan po. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga po nito. Kung kahapon, no, ay sabi nga, marami tayo ng pakinggan, ano naman, at paano naman natin ito isasabuhay sa ating buhay. At katulad ng ating talatang ito, ang Great Commission ay hindi lang para sa mga pastors o leaders o workers. Ito po ay para sa lahat ng tinawag ng anak ng ating Panginoon Diyos. Para po sa atin. Kaya nga mga kapatid, samahan niyo po ako na buksan ang salita ng Diyos. At upang maintindihan po natin ang ating tunay na layunin dito sa lupa. Hindi po ito simpleng payo lang, suggestion o option na pwede mong gawin o hindi. May free will ako, pastor. Okay. But this is a command. Ito po ay command o utos mula sa hari ng mga hari. Imaginin mo, yung hari ang magdidikta kung sino yung papasok sa langit at hindi. Di ba? At inuutusan ka ng Panginoon na gawin ito. Anong gagawin mo? Kaya nga po, ang Greek word na ito, sa salitang ito na ginamit ay, sabihin nga natin, maditiyusate. Maditiyusate. Medyo mahirap Ulitin natin. Maditiyusate. Maditiyusate. No. At, ito medyo madali-dali ito. Poriyumay. Poriyumay. Yan po yun. Again, ito pong word na ito, na go, no, ay imperative mood. Ibig sabihin, ito po ay isang direct order at binding authority. Pag sinabi, di ba, upo ka dyan. Di ba, upo ka. Wala akong upo eh. No? Halimbawa, inanay mo, di ba, o tatay mo, upo ka dyan. That is imperative. That is direct order. Hindi ba, hindi yan sabi, pwede bang umupo ka dyan? Hindi ganun. It's direct. Ganun din ito. It's direct order. Binding authority. Na pag hindi mo sinunod, May kaparasan ka. correct. May kaparasan ka. Pero, kapag ang utos, sabi nga, sige, linawin natin ito. Kapag payo lang, di ba, pwede mong tanggapin o tanggihan. Tama? Yung pwede ba? O, ganun yun. Pero kapag utos, kailangan mo itong sundin dahil nanggagaling ito sa kataas-taasan. Hindi po ito advice ng isang kaibigan. Ito ay commission ng hari. Bilang mga Kristiyano, tayo ay mga sundalo ni Kristo at mga sakop ng kanyang kaharian. Diba kapag ang commander-in-chief ay nagsalita, wala tayong ibang choice kundi sumunod at kumilos.
Ito ay sagrado at mahalagang responsibilidad na ipinagkakatiwala niya sa atin. Okay, tingnan natin yung bawat salita. Sabi dito sa unang word, go therefore. Ang sabi sa verse na yon ay, o pwede natin sabihin sa Tagalog na, kaya't humayo kayo. Ang salitang go sa Greek ay proiomai, no? Poriomai, di ba? Which means, nabanggit natin yan kanina, to journey, to depart, or to conduct one's life. No, yan po yun. Mag-journey tayo, humayo tayo, umalis tayo, at maging bahagi tayo ng buhay ng ibang tao. Yan po yun. Kaya ang mission natin, hindi lang tayo nakastuck doon sa mga tao sa buhay na yun. Hindi po ganoon. Marami pa rin tao. Kaya nga hindi mo pwedeng doon ka lang sa tao na yun. Dahil hindi lahat ng tao parehas kayo ng mission. O hindi naman lahat ng tao susunod sa iyo. Kaya nga, wag mo sayangin yung oras mo doon sa mga taong hindi naman sumusunod sa Panginoon Diyos. And that is me. That's the meaning of this. Ito yung poriomai. Kaya nga, paalala sa atin ng Panginoon yan eh. Di ba? Matthew 9 verse 37 to 38. Nasabi niya, the harvest plentiful eh. Yan. Ito po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Matthew 9 verse 37 to 38. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala ng mga mag-aani. Amen. No? Yan. Ano? Ako po'y natutuwa dahil meron kaming 12 na bautismuhan kahapon. No? Doon sa listahan 11. Pero yung iba doon sa mga nagpalista, wala na doon. Pero napalitan yun. No? Kahapon. No? And I'm so grateful. No? And masaya po ako doon kasi nagawa ko yung aking task, no? Bilang lingkod ng ating Panginoon Diyos. I'm so talagang matutuwa and mixed emotion, no? Doon sa pangyayari po kahapon doon sa baptism dahil napakasarap po na makita, no, na sumusunod o may mga sumunod, no. Sabi rin sa atin ng Panginoon, di ba? Occupy till come. Sabi niya doon sa Luke chapter 19 verse 13. Subalit bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at ibinigay ang mga ito ng tig-1 gintong salapi. Sinabi niya sa kanila, tama ba? Luke 19. Sinabi niya sa kanila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa aking pagbabalik. Amen. Look, kaya nga po yan, nung sabi niya doon, occupy, till come. Hanggang siya sa kanyang pagbabalik. I-harvest natin na i-harvest. I-harvest natin yung mga tao na willing sumunod sa Panginoon. Pero wag mo naman sayangin ang oras mo doon sa mga taong ayaw sumunod sa Panginoon. Sabi nga, don't miss the bus. No? Kapag dumaan na, hayaan mo na. Dahil kahit anong pilit mo dyan, mahihirapan ka lang. Mas akaaksaya lang yung oras mo kaysa doon sa mga taong handang sumunod. Dahil inutos sa atin ng Panginoon yan. And therefore, sabi niya doon, and therefore, ano nga ba yung paulugan nito? Dahil binigyan po tayo ng ating Panginoong Hesus ng kapangyarihan, dahil tayo po ay naligtas na, dahil dito may mission na tayong dapat gampanan. Kaya kung ikaw ay nabautismo na, ikaw yun. Meron ka ng kapangyarihan, tayo ay ligtas na, sabi nga, at tayo ay may mission na. Yan po yung kasarapan. Kaya nga po pagkakausapin yung mga nabautismuhan, bakit ka sumusunod? Wala.
Kasi the Holy Spirit itself filled you by that time. Tinanggap mo as your mission. Dahil meron kang pagkakataon na gawin ito. Imagine mo, hindi lahat nagkaroon ng privilege para mabautismuhan. Di ba? Kung siguro tatanungin mo yung kasama ng ating Panginoong Hesus, di ba? Hindi naman nabautismuhan yan eh. Pero kung tatanungin siya, may option siya. Papabautismo siya. Pero wala siyang option eh. Kaya nga, iba ang usapan kung meron kang option sa wala kang option. At ito yung bahagi na sinasabi rin dito. Go therefore, make them disciples, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. From the word itself, make disciples. Hindi lang make converts. No? Madali po kasi yung convert eh. Mananampalataya kasi dito ko na lang sa church namin. Converts po yun. Ano? O kaya sabihin natin ay transferee pala. Transferee, ano? And then you will convert na sabihin natin ay na i-convert lang natin, na sabihin natin ay dating nasa ibang religion, tapos i-convert lang natin, pero hindi na natin naalagaan, hindi rin nasusunod, magiging taga-attend lang din. What is the sense of that? Hindi po yan yung sinasabi ditong make disciple. Dahil ang sabi ng make disciples ay hindi make believers. Ano po ang ibig sabihin nitong make disciple? Ito ay learner, follower, and who adheres to the teachings. Yan po yung ibig sabihin ng disciple. Ulitin ko, learner, follower, and one who adheres to the teachings. Pinaliwanag po yan doon sa Amplified Version na binasa natin kanina. Ang sabi doon sa footnote ng Amplified Version, help the people to learn. Learn of Jesus Christ, believe in Jesus Christ, and obey the word of Jesus Christ. Tatlong bahagi. Learn, believe, and obey. Okay, tingnan po natin ang theology nito. Ano nga ba yung learn? Ang learn po ay kailangan nilang malaman ang katotohanan. Di ba sabi doon sa John 8 verse 32? Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Okay. Nabautismuhan sila hindi dahil sa, sabi ni pastor eh, sabi ng lola ko, sabi ng nanay ko. Hindi yun, kundi sabi ng salita ng Panginoon Diyos. And they learned. Natuto sila. Hindi yung binautismo ko lang, hindi kasi kailangan, bago ka umatin ng church, kinakailangan, ilulubog ka muna. Lubog ka. Ano nangyari? Hindi ko alam eh. Basta nilubog ako, nabasa ako, gininaw ako. Di ba? Pero kung talaga ikaw ay natuto, I receive Jesus Christ. Ang sarap ng pakiramdam. Sabi nga ako nung iba doon sa nag-comment, mga nag-post. Meron nga ako isang kapatid eh. I'm so blessed to him. But by Sunday ko na yan, tuwa ako sa kanyang approach. He approached me last night, no, and tuwa ako doon sa batang yon. Pero kasi nga napakahalaga po ng kapag natutunan natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa buhay natin. And then the second one is believe. No? Dapat tanggapin, no, nila ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasi hindi ka naman maniniwala kung hindi ka natuto. Meron kasi pong naniwala din na dahil natakot lang. Yung tinatawag nating black propaganda evangelism. Ano ho yun? Talaga bang pupunta ka sa langit? Alam mo ba kung saan ka pupunta kapag namatay ka? Ay dahil natakot ka, patayan na yung usapan eh. Di ba? Tinanggap mo naman ang Panginoon. Pero hindi mo talaga naunawaan. And that is black propaganda evangelism. Bakit? Hindi nila nakilala ang pagmamahal ng Diyos at ang katotohanan ng Diyos. Natakot sila sa kamatayan, kaya tumanggap sila. Kaya hanggang ngayon, takot pa rin sila. Takot tumakbang, takot sa misyon, at takot sumunod. But they did not know what's the meaning of relationship with Him.
with our Father, Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. Di ba? Sinabi sa atin sa John 3:16. Ano po sabi sa atin doon? Kaya, sapagkat gayon na lamang, for God so loved the world, ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Di ba? Pag-ibig, no? Ang siyang pumukaw. Kaya't ibinigay niya. Ano yun? Ang kanyang kaisa-isahang anak. Upang, may kasunod po doon, ang sino mang sumampalataya, the one who believe, sa kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po napakahalaga po. At doon natin makikita yan. Kung talagang siya ay natuto at siya ay naniwala. Ano yun? He obey. Doon natin makikita yung Great Commission sa buhay niya. Ito po yung patunay na tunay ang pananampalataya at pagsunod. Diyan mo matitest ang tao. Talaga bang naniwala ka? Talaga bang natuto ka? Talaga bang naniniwala ka? Sige nga, gawin mo ito. Kaya binanggit din ng Panginoon doon sa footnote natin. Learn, believe, and obey. Di ba? Sabi ng James chapter 2 verse 17. Ano po doon sabi doon? Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, mula sa lahat ay malinis ang pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag, sa paggawa ng mabuti, hindi natatangi at hindi nagkukunwad. Okay, so ayan, James 2:17, hindi 3. Sorry. James 2. Yan. Mali ang pindot mo. Yan. Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Yan. That's the James 2:17. Ano? Faith without works is dead. No? Kaya nga po, ang trabaho natin ay hindi lang mag-imbita sa church, kundi turuan silang mamuhay ayon sa salita ng Diyos hanggang sa maging katulad nila ang ating Panginoong Kristo. Hindi po yan paramihan ng member. Anong saysay ng maraming member kung hindi mo naman naturuan? Hindi mo naman sila na disciple. Kaya ang Diyos, ang ginawa nga, kinuha lang niya 12. Hindi dahil sa hindi niya kaya ang libo-libo, milyon-milyon, bilyon-bilyon. Kundi para ipakita sa atin to prioritize the quality over quantity. Kaya minsan nakakalungkot no? Ang basihan ng paglago ay ang pagdami. Hindi ang pagiging totoo sa Kanya. Kaya di ba sabi ng Panginoon? Di ba? Panginoon, papasukin mo ako. Pato ka. Di ba nag-prophesy ako? Di ba? Nag-evangelize ako. Dami kong ginawa sa iyo, Lord. Dami kong naparating sa iyo sa Panginoon eh. Ang sabi doon ng Panginoon, I don't know you. Hindi kita kilala. Yes. Kaya nga, sa pagbabahagi natin, huwag natin piliin kung sino ang mga tao. Kasi sabi doon ng Panginoon, to all nation. Walang pagpili. Kaya nga, ang pag-aalaga natin sa tao ay hindi sa kung sino yung may pera, kung sino yung masapangin natin magbibigay sa atin ng kaginhawaan. Yun kasi ngayon ng church. Kung sino yung sa tingin mo ay makapal ang bulsa, doon ka magdididikit. Mali po yun. Kundi sino yung mga uhaw sa salita ng Panginoon Diyos, doon ka magdidikit, magiging uhaw ka din.
Kaya gusto ng Panginoon yung mga may sakit, yung may mga mahihirap kasi kailangan nila ang Diyos. Pero meron din namang mahirap na takot pa rin sa Diyos. Mas pinipili pa rin nila yung mga material. Hindi nila kailanman makikita at mararanasan ng Diyos. Sabi nga, it's a blink of an eye, kaya tanggalin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa buhay natin ito, hindi lang po para sa iisang lahi ang good news o ang ebanghelyo. Para ito sa lahat. At ang grace ng Diyos ay universal. Walang distinction, rich or poor. Iba man ang kulay o lingwahe, lahat ay kailangang marinig ang good news. Kaya nga sabi niya doon, di ba? Baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Iisa ang ating bautismo. At dito, sa ating paksa dito, ito yung malinaw na paliwanag ng theology ng Trinity. Dito natin makikita yung complete theology. Hindi oneness, kundi Trinity. Binanggit dito, the Father, Son, and the Holy Spirit. Hindi ko alam doon sa iba kung paano sila magbautismo. In the name of one. Bubog. No? Siguro, binago na nila yun. Kaya nga dito, malinaw na theology ito. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, I baptize you. Ito po ang nagpapatunay na ang Diyos ay triune yun. Isang Diyos, ngunit may tatlong persona na pantay-pantay sa kapangyarihan at kaluwalhatian. Ang bautismo ay simbolo ng taong iyon. Ang taong wala na sa sariling kapamaraanan, kundi nasa ilalim na ng pamamahala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kaya nga ngayon, no, sa buhay natin ngayon, maaari nating sabihin, from believer to disciple maker ka na. Kung ikaw ay nabautismo na. Dati tayong tinuturuan, tayo yung naligtas. Pero ngayon, bilang mga anak ng Diyos, tayo naman ang magtuturo at magliligtas. Di ba? Sabi sa atin sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. Yan, ang daling tandaan yan. 2:2. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakahiyahang magturo naman sa iba. Amen. So yan po yun. I rather to teach yung willing kaysa doon sa may alam na. Hirap turuan nun. Kaya nga, no, mas masarap turuan yung willing talaga. Ganito lang po walang problema dyan. Kaysa dun sa maraming alam. Ang hirap po turuan ng maraming alam. No? Yan po yung katotohanan. O ayaw magpasakop. Yung nakiki-attend lang. Pasulput-sulput lang. Parang kabuti. No? Hirap turuan yung mga taong ganun. Dahil maraming maraming solicited advice. O minsan, unsolicited advice. Ang hirap basagin nun. No? Na dito, tinuro sa atin ng Panginoon. Who is the Master? Only Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, hindi porket sabihin natin ang ministeryo mo ay, layman ka lang, hindi ka pastor, wala ka ng tungkulin o trabaho. Hindi po. Bawat born again ay may ministry. Maaaring ang ministry mo, tagahawak ng Biblia. Ministry po yun. Maaaring ang ministry mo, nagwawalis ka sa church. Ministry po yun. Maaaring ang ministry mo, taga-share nito. Nitong God's Morning, sinishare mo sa kaibigan mo, kapatid mo, o sinishare mo sa social media. Maaaring yun ang ministry mo.
Kaya nga, ang tanong, sino na ba ang na-discipline mo o na-disciple mo? Meron na ba? Sino na ba ang natulungan mong matuto at maniwala sa ating Panginoon Jesus? Meron na ba? Kahapon po, April 5, araw ng linggo, meron po kaming 12. Napakaganda po, no? It's a 12. Nakapatid natin sa Purpose Filled Life Ministries ang nabautismuhan. Tanong, bakit po sila nabaptize? Dahil may mga taong sumunod sa utos na ito. Itong ating talata ngayon. Sa go therefore, make them disciples, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. May mga taong nag-go, 2 letters, G-O, at nag-share ng gospel. Public testimony po yun, live, no? And that is their testimony. That is the gospel. Good news. Kung paano sila binago ng Diyos at bakit sila gusto magpabaptize. And that is the good news. At ngayon, sila naman po ay magiging disciple makers balang araw. Yan ang cycle ng kingdom of God. Cycle po yan. Again, obeying is the evidence of love. Sabi nga po doon sa verse, obey my words. Ang tunay na disciple ay masunurin. Hindi puro dahilan. Di ba sabi natin Panginoon Kristo, no, sa John 14 verse 15? Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Amen. No. Yan po. If you love me, you will obey my commandments. Sabi niya po doon sa Amplified Version. If you love me. Ibig ba sabihin, pag hindi ka sumunod, hindi mo siya mahal, ikaw na po sumagot. Kasi yun ang sabi ng Panginoon. Why? Obedience is better than sacrifice. 1 Samuel 15, verse 22. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa sa pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Kalaban natin yung mga sacrifice natin na mga sinasabi nating offerings natin na yan kalulugdan ng Diyos. 1 Samuel 15:22 ang nagsabi nun. Obedience is better than sacrifice. Kung yan ay sinabi na sa iyo ng Panginoon at hindi mo ginawa, hindi yan kalulugdan ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, di ba? Be doers, not hearers only. Ano yun? James 1, verse 22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Nagdadayaan lang pala tayo eh. Di ba? Be doers, not hearers only. Yung mga tao ayaw sumunod, dinadaya lang nila yung sarili nila. Kung sinasabi mong Christian ka, dapat handa kang sumunod kahit mahirap. Ang pag-ibanghelyo ay minsan nakakatakot, minsan nakakahiya. Pero dahil mahal natin ang Panginoon Diyos, go pa rin tayo. Mga kapatid, isipin ninyo, bago po ako magtapos, dito po sa ating tinatalakay, bago po umalis ang ating Panginoon sa mundong ito, hindi po siya nag-iwan ng yaman. Tama? Hindi rin po siya nag-iwan ng trono. At hindi rin po siya nag-iwan ng kapangyarihan.
para sa sarili lang niya. Ano pong iniwan niya? Isang misyon. Bakit? Dahil alam niya na marami pang nawawala. Alam niya na marami pang hindi nakakakilala sa kanya. Kaya po tayo ang pinili niya. Sa mga 12 nagpabautismo kahapon ngayon na nandito rin ngayon. Kaya po tayo ang pinili niya. Tayo ang ginawa niyang kamay at tayo ang ginawa niyang tinig dito sa lupa. Huwag nating sayangin ang panahon. Huwag tayong maging kontento kung okay lang tayo. Kaya nga po ang tanong ngayon, handa ka na bang maging instrumento ng kaligtasan para sa iba? Dahil sa araw na ito, naharapin natin ng Panginoon, hindi niya tatanungin kung gaano karami ang nakuha natin, kundi kung gaano karami ang naibahagi natin. Go, make disciples, obey. Yan po ang ating buhay. Yan ang ating layunin. God bless us all. And let us live a purpose-filled life. Mga kapatid, dyan po ako magtatapos. At ngayon naman, tayo po ay tutungo sa Venice Reflection. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Dito po sa ating natutunan, ito po ang Great Commission ng ating Panginoon o dakilang utos bago siya umakyat sa langit. Kaya kailangan po natin sundin. Pero bago po natin maibahagi din sa iba, kailangan din po na yung sarili muna natin ang ating baguhin. Hindi po yung ipipilit natin agad sa iba yung mga katuruan na kahit tayo mismo ay hindi sumusunod. Kailangan po tayo ay maging huwag modelo or maging good example ng ating mga nasa paligid. Kasi kung hindi po tayo magiging good example sa ating paligid, tayo po, kung yung mga dati pa rin nating gawi ang ating mga ginagawa, tapos yung contradict naman doon sa ating mga sinasabi or ating ipinapayo sa iba, ay paano po tayo susundin ng iba. Kaya dapat po mismo sa ating munang sarili magmula ang pagbabago. At tayo po ay magbabago kung tayo ay naka-align sa presensya ng ating Panginoon, sapagkat yung mga ginagawa po natin ito po ay isang reminder or isang path or isang compass na ating dapat nagtatama sa atin ng tamang direksyon upang tayo ay sumunod sa ating Panginoon. Habang ginagawa po natin yung mga bagay ng pagbabible study, itong mga ginagawa natin, hindi po natin namamalayan na unti-unting nababago ang puso natin. Kaya po tayo ay nakakasunod sa ating Panginoon sapagkat tayo tinutulungan ng Holy Spirit upang malaman kung ano yung tama at mali. Kaya po, wag po tayong bumitaw sa presensya ng ating Panginoon at doon lamang tayo po makakapagbahagi sa iba at doon po tayo magiging example naman sa iba. Dito po sa aral na ito pong ating pinag-aralan na ito ay tayo ay tinawag upang maging instrumento upang dalhin ang pag-asa at pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. Hindi dahil obligado po tayo, kundi dahil ito ay pagpapasalamat natin sa biyayang ating natanggap sa ating Panginoon. At ito rin po ay pinapaalala na tayo ay maging daluyan ng pagpapala at ng katotohanan. Hindi man lahat tayo tinawag ng pastor o pare, lahat naman tayo ay tinawag na maging saksi sa kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga salita at ng gawa. Napapapurihan po ang Panginoon sa nakikita sa ating example. Tayo po ang nagiging walking Bible namang hindi nagbabasa ng Biblia. Kaya pag-ingatan po natin ang bawat salita, kilos na ating ginagawa sapagkat doon po nasa salamin, doon po napapapurihan ng ating Panginoon ng mga nasa paligid natin. So yun lamang po, maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Amen. Praise God. At purihin ang ating Panginoon Diyos. At ngayon po tayo dadako sa ating mga kapatid via online, sa ating mga kapatid na laging sumusubaybay at mga nag-share
ng ating daily devotion. Purihin ng Diyos at kayo po ay mga sundalo rin ng ating Panginoon Diyos, no, na nagbabahagi. Kapag binabahagi po natin ito, you are the soldier of God, no. At especially yung ating mga nabaptize kahapon, no, ay purihin ng Diyos. Salute mga kapatid. I'm so proud of you. Yan. At unahin na natin, ito yung ating number 2 sa ating nabaptize, ano, yung sa declaring his faith, no. Ito po yan, si Nay Marta. Pagbati natin sa buhay niya, no. At purihin ng Diyos, no? Kay Nay Marta Artillaga. Siyempre, pagbati na rin natin dyan sa buong mga kapatid natin dyan sa Bulacan Chaong. Ano? At isa pang ating nabaptize din, itong si Nay Gori, no? Grabe yung testimony, no? Purihin ng Diyos sa buhay ninyo at napakabuti talaga ng Panginoon Diyos. Nangangahulugan na walang tao na hindi kayang baguhin ng Panginoon Diyos. No? At sa kanyang salita ay patunay na ito ay makapangyarihan. Kaya purihin ng Diyos sa inyong magkapatid, no? Actually, 3 magkakapatid, si Nay Winnie, si Nay Gori, at saka si Nay Marta. Ano? Purihin ng Diyos sa inyong buhay, no? At yan, pagbati na muna natin sa Bulacan Chaong, yan, kasama natin dyan si Kuya Chris, no? Artillaga, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat dyan. At tungo rin tayo, no? Dine sa ating kapatid kay Pastora Fendal Artillaga. Yan, isang mapagpalang umaga po. And congratulations, no? At purihin ang ating Panginoon Diyos at pagbati sa iyong buong pamilya, no? Yan, kay Sister Malu, yan, at yan, kay Mitch, kay at kay Abby, at kay Mark, no? At saka sa inyong mga apo, yan, apos, yan. At pagbati rin natin yan, speaking yan sa ating nabautismon din, yan, si Nay Winnie Patual, purihin ng Diyos sa inyo, Nay Winnie, at pagbati natin dyan sa inyong pamilya, dyan sa Villa Escudero, sa inyong buong pamilya dyan, no, yan, kasama dyan kila Ate Lisel, yan, Patual, Dalangin, yan. At tungo naman po tayo ngayon sa Bayan ng Liliw, yan, isang mapagpalang umaga po at pagbati natin sa pamilya Arosena, yan, sa pangunguna po ni Nay Edna, isang mapagpalang umaga po sa inyo, yan, at purihin ng Diyos, no? At tungo naman po tayo sa Makati City, yan, kasama po natin ang Rianzares family. At pagbati natin yan, sa buong pamilya, sa pangunguna ni Sister Babe, sa mapagpalang umaga po sa inyo lahat at sa buong family ng Rianzares. Yan. At pagbati rin po natin sa yan, kapatid natin mula sa Bulacan. Yan. Santa Maria, Bulacan. Yan. Pagbati natin kay Sister Ape Vasquez. Yan. At sa buong Vasquez family dyan sa Santa Maria, Bulacan, dyan kay Kuya Jay, Kuya Richard, parang Ate Minda ba? Tama ba, Ape? No, di ako nagkakamali. No, yan, kay Ate Minda, at sa lahat dyan sa Bulacan, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan, at pagbati rin natin from Bae, Laguna, pagbati natin sa Biray family, yan, kay Brother Mike, syempre, kay Sister Grace, isang mapagpalang umaga sa inyo dyan, sa Bae, Laguna, at ingat-ingat sa pagtungo at pagbiyahe sa ating mga workstation for today, no? Ingatan tayong lahat ng ating Panginoon. At syempre, pagbati rin natin sa lahat dyan kay Miko, kay Carl, kay Ellie, no? At syempre sa dalawang baby natin dyan, kay Dion at sa aking inaanak na si Butya, at syempre kay Dayan, kay Kumaring Dayan, sa mapagpalang umaga sa ating lahat dyan. Yan. At sino pa? At yan, kasama rin natin, condolence sa Preo family, no? Bro, pasensya na hindi nakapunta at last Sunday lang nakabalik, no? At yan, mamaya usap tayo, baka kung hindi pa nalilibing, no? And condolence from your Corpus Field Life Ministry, no? Isang condolence sa iyo, kapatid. Yan, kay Rafael Freo, yan, na-miss ka namin,
no? Kahapon. Yan. At purihin ng Diyos sa buhay mo. Yan. At tungo naman po tayo sa Osamis City. Yan. Kasama po natin si Doktora Julia C. No? At sa pagpala natin na pagbati sa inyong buong pamilya po dyan sa Osamis City. Yan. Kay Doktora Julia C. Yan. At yan, pagbati natin din sa mula po sa Dolores, Quezon. No, pagbati po natin, kasama rin po ulit natin, no, si Tatay Victor Dalangin at pagbati po natin sa inyong buong pamilya, yan kay Nanay Tessie at sa buong Dalangin family. Yan. At sino pa? Okay, wala na. Wala ang Nonoso family, no? Pero baka late watching, no. Again, purihin natin po ng Diyos, mga kapatid. At ngayon po tayo ay magtatas. Parang nakikita ko dito si Ate Lisel, no? Hindi ko lang nakita dito sa comment section. Pero dito sa nag-view ay nakita ko dito si Ate Lisel, no? Okay. So, see you later, mga kapatid, sa ating Bible study. At tayo ay nasa Genesis chapter 46 na. See you later at 8 p.m. At dahil dyan po tayo magtatapos, mga kapatid. At sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, banal na Espiritu at aming Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po sa iyong paglilinaw sa talatang ito ng Matthew 28 verse 19. Ng buhay po namin, Panginoon, na iyong tinuruan, naniwala, ay Lord, dalangin po namin na kami ay handang at patuloy na sumusunod sa iyong salita. Lord, salamat, Panginoon, na nilinaw mo, Panginoon, ng bahagi ito sa aming buhay. Again, Lord, sa iyong pagpapala at sa iyong patnubay, ang aming lamang pong dalangin ay sundin ang iyong kalooban. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong kabutihan. At patuloy naming dalangin, Panginoon, na patuloy ka, Panginoon, na magbigay ng lakas at kapangyarihan sa bawat isa sa amin. At patuloy, Panginoon, na dalangin namin na itakda mo, Panginoon, ang katotohanan sa aming buhay. Palakarin mo kami, Panginoon, ng naaayon sa iyong katotohanan. Kaya salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito. Nagpupuri po kami, Panginoon, sa iyong salita at patuloy na gabay at patuloy na lakas na nagmumula lamang sa iyo. Again, Lord, we thank you, Lord, and we praise you. Salamat, Panginoon, sa buhay na ito. At sa bawat isa, Panginoon, na ipinagkaloob mo, Panginoon, sa mga aming kapatid, Panginoon, na nagpabautismo kahapon. Lord, dalangin namin. Danging banal na Espiritu, siyang patuloy na mangusap sa bawat isa, Lord. Dahil ang yung banal na Espiritu ay sapat upang bigyan kami ng lakas, kagalingan, at patuloy, Panginoon, na probisyon sa lahat ng aming gagawin, isipin, at sasabihin. Kaya, Panginoon, sa iyo po ang papurit, pasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ang Banal na Espiritu. And this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen, amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Ng pagsubok at tila